Wala man si Yao Ming o Hua Zizi dito po sa ating laban. Ang bandila naman po ng People's Republic of China ay mataas na iwinawagayway ng kanilang pambato. Yung po numero 11 si Li Yi gumawa ng 30 puntos kahapon. Samantalang ang Pilipinas naman, yan po, Renan Ritualo, 15 puntos, 4 na 3-pointers sa fourth quarter upang maisalba naman ang unang araw para po sa Pilipinas dito po sa ating patuloy na Four Nations Smart PBA Manila Invitationals. Magandang hapon po mga kaibigan mula po sa Araneta Coliseum. Day 2 po ng ating Four Nations Smart Invitationals. Muli po kasama si Rado Di Maliwag at ang ating pukupunan, ang Team Pilipinas, mapapasabak po doon po sa kabracket po natin sa Tokushima, laban po dito sa China. Well, alam kong dahil sa maraming nanood kahapon, mas marami pong manonood ngayon. Nakita nyo po kung gaano umaati na po ang ating action ngayon. At China ang ating kupunan na binabantayan. Although ito ay team B lamang ng People's Republic of China, marami tayong matututunan at marami tayong kailangan bantayan dito sa laban. Silipin po natin ang team standings mga kaibigan. Makikita po natin dito. Yung po ang resume ng nangyari. Yung pong ating unang araw. Pero kanina nga po, naglaban din naman itong Lebanon at Syria. At ito naman pong Lebanon na itala ang kanilang unang panalo at expense of Syria. So ngayong araw na ito dito sa ating pangalawang laban sa araw na ito, Mon, ay merong isang kupunan na tsak nang matatalo dahil nanalo po sa opening day itong dalawang kupunan na ito. Ang ating kupunan, ang SMC Team Pilipinas at ang People's Republic of China. At alam mo, nung unang laban na yun, Mon, nagpakita kagad yung batang star ng China, itong si Yi Li. Kaya po nakahilera yung mga players po ng China. Yan po si Yi Li. 30 puntos ang ginawa. Batang-bata, 20 anyos lamang po yan. Nakita nyo yung 30 minutes. 30 points ang ginawa po itong pong si Yi Li upang naman pamunuan ang China laban sa Syria. Close game po yan, 98-94. Pero pinakita ng batang-batang kupunan na ito na hindi nila kailangan ng isang Yao Ming o Wang Zizi dito sa Maynila. At hindi lamang yung 30 points in 30 minutes ang mahalaga doon. Kung kailan naghahabol yung kupunan ng China, saka pumukol itong kanilang batang superstar na ito. At kailangan din bantayan definitely sa ating laban. We also saw platoon substitution dito sa kupunan po ng People's Republic of China. So malakas na malakas itong kupunan na ito. Samantala sa bahagi naman po ng Pilipinas, mga kaibigan, nagpakitang gilas naman. Itong si Renan Ritualo, pakitang gilas nga. Nagpakilala na. Itong si Renan Ritualo. Dito po at ngayon mapapasabak nga siya dito naman sa People's Republic of China in 70 minutes. He scored 15 points. Mas mahalaga dyan nung nag-threaten. Ito pong Lebanon dito po sa ating bansa. Siya naman ang sumagot. Somehow pareho yung performance nila ni Gili dito, Mon. Yung 15 points itong si Renan Ritualo, doon din nung kailangan panatilihin ng kupunan ng Pilipinas yung kalamangan against Lebanon. Kaya nga si Renan Ritualo ang best player ng ating laban na yan. Napakalakas ng ating mga shooters. Nandiyan si Alapag. Dadating pa ngayon itong si Danny Sigel. Bueno mga kaibigan, alam ko po marami po nag-iintay sa inyo na laban na ito. Ito na po, mapapasabak ang Team Pilipinas laban po sa People's Republic of China. Kaya dyan lamang po kayo. Kababalik po ang ating bakbakan. People's Republic of China. Binabati po namin isang baksyong panonood. Mabuhay Pilipinas! Mula po sa Araneta Coliseum. Ito po ang ating Four Nation Manila Invitational. Nakikilala niyo po ba si Adil Jan? Si Coach Chot Reyes po yan. Oo, yung isa si Adil Jan. Talagang legendary yan sa Asian basketball. Ilang beses ang nakakalaban ng Pilipinas. Naglaro dito yan, ha? Naglaro yan dito. At yun po ang ating mga stars. Han Xiao, Shan Kai, Wu Qian, Yan Qiang at si Wang Yong ng China. Samantalang sa SMC Pilipinas po, Jimmy Lapang, Cotoron Tiveros, si Asi Taulaba, at si Ranedal Del Campo and Tony De La Cruz. Kita mo palabang sa ating Tikmon, medyo malalaki itong ating mga kalaban dito. Which we would be expecting also pagdating natin sa PBA. Sa may katangkaran talaga itong Chinese national team. We have a 3-man referee team to officiate this ball. Yung mga kaibigan, dalawa po from Chinese Taipei. Ayan po at yung isa po si Mr. Marwan Iogo. Ayan po at alright. Our first possession natin po ng People's Republic of China. Nandito sa ilalim dito. Quickly, ito si Asi Taulava asserting his might under the board. Well, Asi Taulava will be playing a big role dito sa kupunan na ito. Makalaki ang ating kalaban at kahit dun sa karanasan natin sa Jones Cup, kailangan talaga ng tulong ng darak sa ilalim. The series first offensive para po sa Team Pilipinas. A big test para po sa ating Team Pilipinas itong laban na ito. This is a game na talaga naman pong hinihintay ni Coach Chot Reyes. A foul be called. That would be on number 18 on Kai Zhang. Oo, kung maririnig niyo po, iba yung binabakit namin pangalan. Maniwala po kayo sa amin dahil meron tayong
consultant ng Chinese eh. Oo. Tama po yan. Kaya, well, kanina, natawagan si Kai Zhang. Yan po siya gumawa ng 15 points at 11 rebounds nung pong first game. Del Campo scoring the first basket para po dito sa Team Pilipinas. Kaya mahalaga yan. Guys like Ranidel de Ocampo and other guys playing sa front court, like Eric Menk and the rest of the guys, kaya Raimundo or Nick Pinisi, sapagkat sila yung tutulong kay Asi Taulaba to stop the big man of the opposition. Meanwhile, may liligtas ba? Nailigtas nga ng Team Pilipinas ang bola at ito'y aatake na naman dito ang Team Pilipinas. No worries about Don Hontivero. Siya talaga isa sa pinakamasipag na nakikita natin mga players ng Team Pilipinas simula pa ng Jones Cup. Ranidel de Ocampo. Hindi ang papasok but Asi Taulaba. Nakikipagpambuto sila rin ng basket but traveling call against Asi Taulaba. Alam mo, maraming kapag ng traveling kay Asi. Lalo na sa Jones Cup. Dahil meron naman siyang bulk, ang problema ang tataas ng mga galamay na nga pumapayong sa kanya, kaya napupwersa siyang mag-adjust. Lalo ang ating mga referees, we have Marwan Ego, Wu Yingwei, and Zhe Wenwei. Dalawa po ang kaibigan natin dyan mula sa Chinese Taipei at isa of course ay isang Middle Eastern referee. Meanwhile, a drive by Shuma 1. Pero napigil muna ng referee yung play na yun pagkat merong foul. On Jimmy Alapag, that would be his first personal foul. Wala pa pong puntos ang People's Republic of China. That's Han. Benjamin's jumper from number 23. Well, ito ay inbound lamang para sa kupunan ng China. We also see na si Tony De La Cruz. Mukhang binibreakin ito ni Coach Chot Reyes na having played dun sa nakaraang Jones Cup natin. Maraming na-miss na games itong si Tony De La Cruz. And meanwhile, Tony De La Cruz, hinaharap siya doon si Wang at 18-footer won't drop para dito kay Kai Zhang. Si Wang Yung ang natawagan. That would be his first personal foul. Si Coach Adiljan napatayo na kagad. Of course, not liking the start ng kanyang kupunan. The same way they started poorly in their game against Syria yesterday. Underneath Ranidel de Ocampo. Dadakdakan sana sila ni Ranidel. Oh, but the referees were in unison in calling that foul. Pero makikita natin that defense malinis sa taas pero nagkabanggaan sa ilalim as you see in this play. The body contact was there. So ang foul itatawag laban kay Chan Wu. That would be his first personal foul also. But you see the aggressiveness in Ranidel de Ocampo. Again, very important para sa fourth-time coach Chot Reyes. Especially for a guy like Ranidel when actually play different positions. He can actually shoot from outside. Just like that guy, si James Yap na ngayon po ay hindi maglalaro due to an injury. Maraming umaasa na nagdadasal na makabalik na nga. In tip-top 4, ito pong si James Yap who injured his knee sa po sa Jones Cup. Meanwhile, 3-0, wala pang puntos. Itong People's Republic of China. Sticky defense are being employed here by Team Pilipinas. But finally, Chan Wu ringing the bell para po sa People's Republic of China. Taling the first 2 points. Sa inyo pong television, maaaring makita nyo, mapapayat itong mga ito. Pero pag nakikita nyo po rito yan, muscle din po yung mga kalaban nating mga taga-People's Republic of China. Pati pa madisgrasya yung extra pass. Ranidel de Ocampo, the floater! Yes! And Ranidel de Ocampo has all the 5 points ng Team Pilipinas. And he's very creative with his shot. Yan ang isa kang kagalingan nitong si Ranidel de Ocampo. Binabanggit nga natin, pwedeng tumres ito. At the same time, pwede niyang itira ng paloko dahil matatangkad yung kanyang depensa. And that's Don Hontiveros forcing that foul, forcing that error para mag-turnover pabor sa Pilipinas. Chang Hien ang natawagan doon. At ito, balik ang bola dito sa Team Pilipinas. Jimmy Alapag. Jimmy Alapag, isang dangkal din ang liit niya dito sa bumabantay sa kanya. Pero nagtatak ng pangalan itong si Jimmy Alapag nung Jones Cup. Kaya dito, binabantayan na ito ng maigi. Nalibre si Don Rivero. Short ang kanyang
jumper from 3-point country. A 3-point lead para po dito sa Team Pilipinas. Tapos sa key atake doon itong si Kai Zhang. Well, there was a foul na itinawag ay makikita mo ang ganda ng reaction ng depensa ng Pilipinas. Maaga silang nakapag-react sa pag-amake ng malalaking players ng People's Republic of China. Ocampo rather would be called for his personal foul at si Kai Zhang ang pupunta sa free throw line. Namintis lang ang kanyang unang free throw. Hindi in-start ni Coach Adil Jan. Ito pong kanilang hot shot na 6'9 player na si Lee. At ito muna ang pinagsimula niya. Pasok yung pangalawang free throw niya. At unang puntos ito si Kai Zhang. Panadel Ocampo scored all the points para po sa Team Pilipinas by far. Siya po ang pinaka-productive, the tiny productive player. Pero that time, Donton Antiveros. Foul number 17, Wu Qian. Foul on Wu Qian. Team foul for Team China. Pangalawa na yan. Kay Wu Qian. Number 17 ng kupunan ng People's Republic of China. Very active in defense. Kita mo naman, yung kanilang mahahabang galamay. Nagagamit nila to dahil dito, Mon. Samantala, stop and pop. 3-pointer wood drop. At pasa doon. Ang linis para. Hindi na nga naisalba yan. Ito pong nung si Champion still hoping na papayagan ng referee yung kanyang huling tapik. Well, ang isang matututunan natin, Mon, dito sa kalaban natin yung Chinese national team, yung kanilang sipag sa depensa. Pag yung mga ito, yung bola ay napunta sa kalaban, balik agad sa depensa itong mga ito at walang kapagod-pagod ang mga ito. That's why si Coach Adil Jan, you expect him to use lahat ng mga players sa kanyang bench. Panadel Ocampo. And that's an offensive foul na itatawag. You should be careful with those extra motion dahil nagagamit yan sa international brand of play. Kahit na ibigay na natin yung bola, yung nasusunod nating mga action, dapat yun. May iwasan ni Ocampo yung kanyang hakbang na yun sana eh. Itong nagdadala ng bola si Xu Han, batang player para po sa China. Strong move towards the basket. Alam mo itong mahirap kalaban mo itong mga youth squad ng China, no? Para yung agresibo, matatapang eh. Oo, tatakbo ng takbo. Nakita mo naman kahapon, ang tutulin nitong mga ito. Ang lalaki pa ng hakbang, gaya ng binabanggit mo. Just like this guy na, ilang taon lang ito? 18 anyos pa lamang ito, 6'6". At kita nyo naman kung paano gumalaw ito. Pasok ang unang free throw ni Xu Han. 13 points kahapon against Syria. Yan po si Xu Han. Yan po si Coach Reyes. Pantakbo ang kanyang suot na sapatos, nakalokat. At kita mo yan, ang isa sa mga gwardiya nila. Kompleto ang free Nauna throw. si Asi Taulaba. He will go all the way and soft layup mula dito kay Asi Taulaba. Nakatulong pa sa kanya yung pag-slow down niya ng bahagya. Dahil kung tinuloy-tuloy niya, na-champion siya nung Chinese defender na Kai Zhang. Meanwhile, Wang is scoring off a spin. At ito, equally distributed ang puntos ng Chinese national squad. Samantala, nang-ambush dun yung China, no? Pinrest nila itong si Jimmy Alapag. Wala din sa timing yung pasa. Medyo nasa unahan na itong si Tony De La Cruz. Nahuli na yung pasa ni Asi. Meanwhile, John, first 3-pointer dito sa laban natin. Oo, at yan ang patented na Chinese brand of basketball, ang kanilang 3-point shooting. Yan po si Bien, he scored 6 points, or 8 points yesterday against Syria. So the ball will go again to the Chinese national squad. At nakuha na nila ang kalamangan mo dito, 10-7. Laban ng tatlo ang People's Republic of China, mga kaibigan. Meron po tayong timeout dito. Ito, ang unang tres sa laban na ito, courtesy of Chang Yan. Yan po, numero 6. Markman, markahan natin yan. Yan pong shooter ng China na yan. The sideline, hindi po sila nasa roster ngayong araw na ito. At although yan ang coach ng Lebanon, no? They won the first game. Tapos ako na ng Syria. Jose Pradela.
former mainstay ng RP National Squad. Yan, siyempre, sumusuporta dito sa ating kupunan. Meron tayong mga bagong players for our team. Si Mark Aguiwa pumasok na. Same with Gabe Norwood. Tama na, bakit may mainstay sa likod ni Coach Sotre, si Coach John Yuchiko, ay mainstay din ang national team nung 99 under pa, 1981 po. RP team na ito si Coach John Yuchiko. Wang, 3-pointer. Pangalawa na yan, 3-pointer. Kanina, we saw one galing dito kay Chang Bian. Ngayon naman, si Wang Yong ang tumira. Gabe Norwood in the ball game para po sa Team Pilipinas. Natatahimik na ang opensiba dito ng Pilipinas. Somehow nagiging predictable na ang kanilang pagpupunta sa ilalim. Nakakita ang laba. Foul by Wang. Pangalawa na yan ng Wang. Alam mo na ito, I'm sure si Coach Andreas, of course, yung kanyang motivasyon dito sa sa Team Pilipinas. Ito yung kabragat natin sa tinatawag siya. Naglagbinyag doon, nag-group of death ng Buso Tokushima. Kasama siya ng Iran, kasama siya ng Jordan. Kaya inaasahan niya, nabubuhos na rin ng todo ng Team Pilipinas sa laban na ito. Pero malamang si Adil dyan, yung sinabi sa mga hindi natin pwedeng i-take lightly itong RP team dahil marami ng history ang Chinese at saka ang Philippine team pagdating sa Asian basketball, especially nga na nawala tayo for 2 years. Alam nila na we are hungry for another slot para doon sa Olympics next year. Of course, ito pong China, mainstream na rin sa Olympics po. 6 Olympic game appearances para po sa China. 7 World Championship appearance at 14 po na gold medal sa Asian Championship. And of course, the world is watching China. Madami na nagpipredict niyan. Hindi lang tayo, kahit yung mga NBA experts natin, alam nila lalakas at lalakas, especially in basketball itong China. Yes, Mark Aguiwa. Pinapit doon ng ni Kai Zhang ang bola at nahulog ulit sa Team Pilipinas ito. Oh! Aliyot ng Insami. Magandang panoorin yan, but all we need is a basket here. Naiiwanan na tayo by 6 points. Zhang. And Wang again, double the key. Hindi mapasok yan. Busy dito si Asi Taulama. Putik mawala itong bola dito. But kailangan i-cross na ng court ito. And again, good defense on the part of the People's Republic of China. Binabanggit natin kung hindi nila ma-shoot, makuha mo ng kalaban, balik ka agad sa depensa. And they are really showing the Philippine team how to play defense. Meanwhile, we have a timeout mga kaibigan mula dito sa Arana ng Coliseum. Ani ang kinahabol ng Team Pilipinas. Ang babalik po kami. Pepe, siya po'y on hand. Hindi ko magbabakasyon yan. Nag-i-scout ho yan dito. Well, especially the Syrian team, ang kanilang binabantayan dito mo dahil makakabracket niya sa FIBA Asia. Samantala ito, dahil sa ating palalating FIBA rules in effect sa laban nito, 10 minutes per quarter, 15 foul penalty, possession arrow po, ginagamit natin, 2 timeouts sa first half, and 3 timeouts naman sa second half per team. Yan po ang ating mga pamantayan dito po sa ating laban. In short, amateur rules ang ating ginagamit dito. It's the international accepted amateur rules. Yung FIBA rules ang ating ginagamit. Mas maiksi ng 2 minuto ang ating mga quarter. Under 3 minutes dito po sa ating first quarter. Mas malapit din 3 points yan. Philippines behind by 6 and what a play para po dito sa number 5, Shuhan. Very active. Kaya binabanggit natin, we expect that in his youth. 18 years old po lamang yung number 5 player na Shuhan. This youthful team, sabi nga natin, batang-batang team ito para sa team, para sa People's Republic of China. And Mark Aguiwa, umatake na naman sa harap ng basket. First basket yan para kay Mark Aguiwa, who's coming off the bench. Well, internationally, naipakita na ni Mark Aguiwa yung effectivity ng kanyang tirang yan. Kung dito sa PBA, hindi mahuli yung tirang yan. Kahit sa international, hindi mahuli. Tama ka doon. Oo, at samantala, ito. Umiigtig itong laban natin dito. 2 minutes to play here in the first quarter. And there a 3-pointer. A miss. Coming from Xiangyan. May substitution tayo. Again, Dondon Tiberos, papasok. At ilalabas muna si Jimmy Alapag. Alam mo, pag nilalabas si Jimmy Alapag, ang daling sabihin na tumangkad ang ating kupunan. Ayun po, at yes, Gabe Norwood. Gabe Norwood.
Maganda rin ang pinapakita dito para sa Team Pilipinas. Nakita nyo itong laro nito si Game Forward, si Jones Capimewa at Mark Kagiwa. We're talking about Mark Kagiwa's effectivity, especially on offense. Yan sa kanyang kontra-tempo na tira. Ito, he will hear the whistle. At narinig na yung dito. Dire-diretso na yan. Pasok yun for his fourth point in the ball game. At pupunta pa siya sa free throw line for the bonus free throw to jump the team. Pero hindi niya nakompleto. So it's still a 4-point lead pabor sa China. Turnovers, pinapatay tayo po. We already have 6. Dalawa lamang sa Chinese squad. Right now, with trying to shoot para dito sa China. Offensive foul, moving pick. Itong dinideliver naman dito po si Chan Wu. Well, that was rather obvious. Nangyari yan dito sa ating harapan. Nandito rin sa malapit sa atin yung referee. He was giving that moving pick. Pangatlo na ito for Chan Wu. Only 20 years old. Yan po ito si Chan Wu. At si Norwood, yung kanyang jumper. Walang tinamaan doon. Well, si Gabe Norwood hindi pa bumababa. Nagre-reklamo na sa referee. He should have focused more on that shot. Obviously, an air ball. So, ang bola. Mabalik po sa China with a minute and 9 seconds remaining in the first quarter. Ang lakas ng tambulan dito sa loob ng Araneta Coliseum. Wang again. Firing! Yes! Tamo naman, pangalawa na yan. Na 3-pointer ni Wang Yong. A total of 8 points. Sa ngayon na nangunguna sa Chinese national squad. Tao-tao ito ang depensa nitong China. We're down by 7. Mike Kagiwa against Yen. At papasok yan, counted. Pero pa po, free throw para dito kay Mike Kagiwa. Hindi kasi kasali sa Jones Cup itong Chinese national squad. Kaya hindi nila nakita ang expert ito si Mark Kagiwa. Ngayon, nananalaga. After being called may foul doon. Number 6 player that be Chang Bian. Alam mo, I'm sure na marami sa mga foreign teams na kabilang doon sa Jones Cup ng ulat, ano? Na naging performance ito si Mark Kagiwa. At tataka sila marami kung saan natin nakakuha ito si Mark Kagiwa. And Jimmy Alapag, yung ating mga guardia nagpakita doon. And of course, ang ating kaisa-isahang legitimo sentro. Yung Taulapa, nagpatatak din ang pangalan doon. Oh, firing! Opportunity para dito sa Team Philippines. Makatikat na dire-diretso. Mark Kagiwa! Wala na, but Kelly Williams. Kelly Williams, yun naman ang nagiging buhay niya dito. Sa mga offensive rebounds at saka mga putback. Sinasagot na. And it's only a 2-point ball game on. Patapos na ito po ating first quarter. Hindi mapasok. Ang kulitira niya coming from Shuhan. And a 2-point lead para po dito sa People's Republic of China. They led by as much as 8 points dito po sa ating ball game. Ito po mga kaibigan. So at the end of the first quarter, 2018 is the count. China on top. Mga kaibigan, I'm sure his time will come na makakasali sa Team Pilipinas. Ball playing his rookie year dito. And a lot of PBA players. Pero of course, maglalaro sa finals sila mamaya. Jeffrey Carriazo. At itong si Dale Simpson playing for the Alaska Milkmen. Of course, Coach Norman Black. First coach Norman Black siya po at head coach ng RP team noong pong 1994 sa Hiroshima. SMC Team Pilipinas on a 9-0 run to end the first quarter of play. Yung 8 puntos na kalamangan ay ngayon ay tumatayo na lamang sa 2 puntos. Hindi nagustuhan ni Coach Adim dyan as he was siding his players so pabalik na sila sa bench. First game result mga kaibigan, laban po ng Lebanon at Syria. Ito, Lebanon, sinampakan ang Syria 95-60 sa laban yan. At naglaro na ito si El Khatib. Ang kanilang star player. Mapapanood niyo po yan. Yan laban na yan. Dito rin po sa ABC5. Si Al Khatib, top score is 30 points. Kapareho ng ginawa niya nung nakalaban natin sa Jones Cup already. Ito mga kaibigan makatabla kaya ang Team Pilipinas dito. Pero
Wala, pero pumasok naman yung superstar ng China, si Lee, pumasok na. Alam mo, tayo ngayon pamamalas din ng pag-ihigpit sa depensa. At that time, we forced ito pong kanilang point guard na si Chang into a turnover. Game normal before the quarter started, telling the referee at dami daw nag-handshake sa kanila na mga Chinese defenders. That time, traveling, ang matatawag on Kelly Williams. So turnover na naman ito. Pero nakita mo na, paano ito binibigyan ng espasyo ito si Mark Kagiwa, partner para maka-operate ito si Mark Kagiwa. Nakapag-create ba para sana kay Kelly Williams, traveling nga lang. So binabanggit natin, pumasok na yung number 11, Lee Yun. Itong number 10, bago rin player nila ito, si Ching Sung Chang. Lee yung pong yung may hatangan yan, ang 30 putos ang pinuhos yung kahapon. Diretso kagad sa basket itong si Lee. Parang nagra-round robin. Itong si Lee, 19 years old lang po yan. Kababayan, at kung dito yan, college player lang natin. Garrett Beck, firing. At yung 7 footer sa ilalim, yun ang nakakuha, yung si Kai Shine. So kanilang bagong point guard, kung nare-diretso rin, Lintes. There's Mark Kagiwa operating against Chang. Well, realizing na mas malapit ang 3-point territory sa amateur. Nandun na sa malayo sa professional 3-point ito si London Pero lumapit siya. 8.5 to play sa ating second quarter, mga kaibigan. Lee Edith will use the baseline. Point to shoot. Chang firing a three, papasok. Oh, and what a big three. Para dito kay Ching Hong Chang. Bagong pasok po yan na player ng People's Republic of China. Ito buko pa yung mga Oo. Chang. Tama yun. Alright, it's Mark Kagiwa. Well, ang daming turnovers natin nakukuha dito, especially on the traveling kind of turnover because of our propensity to dribble, no? Kita mo sa Chinese team, ilan lamang ang binibigyan ng lisensya dito na mag-dribble. Lahat ay isang dribble, pasa, shoot. So, sinabi mo nun, Karaniwan mo kasi hindi mo yung lisensya para tumira. Dito, kailangan mo lisensya para tumira. Samantala, eto, misfire naman yun. Masyadong malayo para dito kay Coach din. Bagong pasok din yan para kay Coach Adiljan. But I'm sure si Coach Adiljan, kung doon sa mga fanatics ng amateur basketball, especially with the Chinese squad na nakakalaban natin, matatanda natin ito si Adiljan. Minsan lang tumira ito. At ito talaga ang may lisensyang mag-dribble. At kung makakita naman ito ng kanyang mga cutters o mga kamping luwag na loob, ibang klaseng player din ito. Alam mo, marami yan nagsasabi kung itong Chinese basketball ng mga panahon ni Adiljan, talagang expose sa mundo, malamang nakuha daw ng NBA team itong si Adiljan. Hindi malayo. Lee, yung pong pero ngayon, nandito kay Wang. Siya ngayon ang nag-orchestrate para po dito sa People's Republic of China. They're up by 5. Very efficient dito. And China run one firing top of the tee. Nothing there. One thing they've done din dito, kapanggahan na dito. Actually, we're looking for that contact. Gusto rin natin ipatikin na we can actually duel them pagdating sa banggaan. At naramdaman nga ito ni Chang Pung Chang na matawagan siya ng kanyang unang personal foul. Bumangga, tumilapo na siya, matatawagan pa siya ng kanyang unang personal foul. Yung mga Diyos mareklamo rin yan pa. Mark Kagiwa firing over Chang. Nothing there. Asin na ulaman. Another opportunity para sa Team Pilipinas. We're behind by 5. Ang matatawagan doon. Check ang ibigay na dito sa player natin na si Dondon Ontiveros. So, pangilang foul na ni Lee ito? Una pa lang. Ang Pilipinas po, ito, kaparaket natin. Ang China kasama ang Iran at Jordan sa Tokushima. Floater by Mark. Hindi mapapasok yan. Home court para kay Mark Kagiwa. Ito nga na Neta Coliseum. He had to make that shot. Kita mo naman, 4 na defenders na yun nandun. Kung namin vision, all the rebounders will be Chinese rebounders.
There's still a 3-point lead mo, 25-22, but there's a foul on Gabe Norwood. As you take a look at this, again, a floater by Mark Kagiwa, something has mastered dito po sa PBA. Lee, yes, 3-pointer. Well, parang hindi natin pinalalahatan itong ating squad. Alam natin, kamador itong si Lee. All of a sudden, biglang-bigla, kapasok pa lamang nito. 5 puntos na. Here's Gabe Norwood against Wang. Gabe Norwood. Wala doon. Foul di called. Nasi Paula ba, I think. O si Ontiveros ang tinawagan. Oh, that would be the second para kay Don Ontiveros. Doon na lamang tayo maagaw ng bola eh. Hindi sa taas, sa baba, pag na-rebound ka. Talaga, ito na naman. Itong si Shan. Oo, dalawang fix ang kanyang ginamit doon. Talagang isinetab siya ng kanyang mga kampe. So that's another 3-pointer. Well, ito po mga buwan siya na ito. Yan po si Shan. Nakikita ka dyan. Ay, actually mainstay ito ng senior team eh. Dito sa pinadala ng People's Republic of China para po sa Smart Manila Invitation. Yung tatlo ang nasa mainstay ng national team. Isa po dyan, ang kwarta numero 10. Si Xinpeng Shan. Oh, Keller Williams, deflected by Li Yi. Aatake ang China. Sumalpal naman ang inabot mula kay Don Ontiveros. And that was a clean block. Good defense on the part of Don Ontiveros. Hindi nga katangkara, pero nadadaan sa sipag yan. Ika nga. At ikita mo naman dito, magandang timing doon. Pinakita niya yung bola dito kay Don. Oh, sige. Sa likod kita dadaanin. Nasa harap na rin kasi si Mestinesi. So iiwas yun ni Lee. At yung pag-iwas nga, dun sa inabutan ng supalpal. Bumalik si Renan Del Campo replacing Keller Williams. Of course, Renan Del Campo scored the first 5 points para sa Team Pilipinas. And meanwhile, ito numero si Kane Lee. Ito naman, ang isa sa mga veterano rin ng People's Republic of China. Kasama po niya sa medal team sa Doha, Qatar, kung saan nakuha ng China ang kanilang pang-14 na Asian Gold. We have a timeout. Laban pa rin ang China over Team Pilipinas. The Four Nation Manila Invitation. Ang PBA Smart Four Nation Manila Invitational sa later tonight. Ayan po, bakit naka-spooting itong mga players na ito? Hanggang si Arwin Santos and L.A. Tenorio. Well, after this Ang game, Rio Awards, the awards, of course, yung mga awards po ng ginagawad PBA sa pagtatapos ng ating taon ay maaaring nominado itong mga ito. Of course, 2 top rookies. Itong si Arwin Santos at saka itong si L.A. Tenorio. Of course, nasa amateur ranks pa lamang ito. They've been training with the RP National Team Pool. Terno pa yung dalawa. Oo, baka kakanta rin. Ano, may mga banda tayong imbitado. Ito po, maya-maya naman po yan. Samantala, ito naman. But close to the halfway mark na the second quarter. Si Shan stick close na kay Mark Kagiwa. Si Pilipinas almost lost the ball. Randy Del Campo. Ito kanya rin. No communication whatsoever mo dun sa ating offensive na yun. Double, triple team ay binibigay and we're sure alam nila na may libreng makakampi pero hindi nila nahahanap doon. Long shot, the long rebound. Kinuha ni Jimmy Alapanga. No to Asi Taulaba. In the ball here. And Asi Taulaba missing. Ay double team na to, wala pa rin gumagalaw sa ating squad. I'm sure nakikita ni Coach Chotra ito unhappy with the way his boys are moving dito naman sa kanilang offense. Yan po si Xinpeng Shang. Spotting. Ang ganda nung galaw na yun. Dito. Dalawang big sabay nag-roll sa ilalim, walang kabantay-bantay pero binimi niya yung tira. Ito ang kanina numero 10, mature maglaro eh. No? Ayan po, ayun ang kabilang. National mainstay po yan. Sa kanilang senior men's team. Nakita po, mama, mag-point ko rin yun. Against Jimmy Alapad. Oh, but offensive foul that time. Minama at nakahuli ng ating mga referee. He was thinking
the referee on the other side because he's being covered by another teammate. Pero yung referee nandito sa likod, kitang-kita yung hawi niya. That would be his second personal foul on Ching Pong Chang. Under 4 minutes to play here in the second quarter. Mark Aguiwa, pinalitan muna. First time And we into the ball see game. the Rainman, Ren Retualo. Aba, pumutok yan kagabi. Of course, we're still hoping na makipagpatuloy niya yung kanyang straight shooting. Alapag naman to Asi Taulava. Sumendon, palabas. Miscommunication that part. Si Asi Taulaba was actually signaling Jimmy Alapag to go straight to the basket. Pero yung pasa niya, hindi niya na-expect ni Asi Taulaba. Here's Wang. Tulig here. Tumingin ito ng screen. Dito si Wang. Here's the defensive point guard ng China. Ball at that time by Jimmy Alamaca. Alam mo, makikita mo dito sa mga offensive plays itong mga China. Hindi naman mga bagong plays ito. It's the same patterns and exit ng ating mga kupunan dito. Kasing advanced na rin naman lang natin yan sa technology. But the way they are doing it, talagang hindi nila sinusukuan yan. And they're being following it to the letter. Sabi sa pong People's Republic of China, talagang nagseryoso na sa basketball nila ito. In fact, yun na po ang number 1 sport ngayon sa China, where an estimated 300 million Chinese are playing basketball. At paano ka naman hindi maiingit dyan sa China? Isa lang sa kukunting mga bansang may basketball academy. Tama yun. Samantala, ito. Let's see here. China again on the attack. And the bump by Nick Pinisi. Oh, and when we talk about basketball academy, bata pa lang, basketball na po ang pinag-aaralan. Same way na may mga eskwelahan sila for martial arts, for other athletics, yung mga running. Sa China po, yung kanilang governing body doon ay tinatawag na ng the China Basketball Management Center. At sa ilalim po niyan ay nandun po yung Chinese University Basketball Association at yung Chinese High School Basketball League na yun ay buong China. Oo. Ito naman yung kanilang programa doon, ha? Isang league na yung high school sa buong China. Of course, itong import ng token tech, si JJ Salinger also watching intently. At yung kanyang active kupunan, ang RP team. 4 na minuto na hindi nakakascore dito mo. That's the skip pass to Chingela Pangpang. Kanina ba natin binabanggit yan? They have to open up the defense sa ilalim. Pinupukpok tayo ng mas matatangkat ng mga Chinese defenders. Kailangan na pumasok ang ating mga 3-pointer. At yun ang ginawa ni Jimmy Alapag mismo. Wang against Keith Norwood. Sinusubukan ng depensa ni Norwood. China na yan. Offensive foul. Dalawang beses na tinawag sa kanila, no? Itong moving pick this time coming from Keith Lee. Pag hindi kasi dumating all that moving pick. Isa po sa mga tinatawal, tinagunan ng legend ng Chinese basketball team na po si Adil Jan, who's presently coaching. Ito po pupunan nito. Of course, there are some other legendary coaches po ng People's Republic of China national team. Si Del Harris nga, siya nag-closing na atin sa 2004 Olympics para sa China. Of course. At naman, pogi-pogi si Coach Adil Jan pag nakakape. Okay. Mahubad mo. Ayun, kamukha siya ni Miss Pinisi siguro. Oo, may kinisi, pinaparamdam. Not from his outside shooting, kundi yung kanyang tangkad sa ilalim ang kanyang ginamit doon. On this pivot, Lee Yi, the Chinese hot shot. And foul will be called. On Nick Pinisi. Handshake ang itinawag ng ating mga referees, pangalawa na ito. Ito na yung mobility ng Chinese players, ano? Well, kung makita nung maramdaman ng Chinese squad mo na dumidikit ng ating depensa on Lee Yi, but pinapaikot na niya bola rito. At si Wang Yong ay ilalabas. First time in the ball game, mainit din na niya pinakita. Itong number 23 players sila, already with 8 points. All scored in the first quarter rather. At itong si Gili ang kanilang inaasahan naman dito sa second quarter, also with 8 points. Tapos si Lee, yes. According sa ating Chinese consultant, silent white. Pero yung free throw niya, walang kaaling-alik. Talagang
madaming beses pa natin mapapanood dito now that we are joining international competition. At 19 years Oh, old pa lang Jimmy yan. Alapag, nasa palpal doon. Nikuli. Oh, it's probably called against White. Kaya di madaling makikita ang traveling. Very lanky player ito mga ito. So their steps are rather emphasized at madaling makita ng ating mga referees. So turnover ito, pabor sa Pilipinas. Ito si Lee, yung sinasabi natin ang numero 8. Di ba nalala mo rin isang Chinese player na nakilala rin natin si Sun Jun? Parang ganun lumag. Missing. Pero si Sun Jun, naging bato-bato eventually yun. Pero alam mo, nag-set ng ano yan, nag-set ng scoring record sa Chinese Basketball Association. 70 points in a game. Si Sun Jun first, yun ho, madalas sa Maynila nung araw, kasama nila Adil Jan. Tala, Kai Jiang, matatawagan na naman. That will be second personal foul. At in Asi Taulaba. Ano, kung changing mo ang katawan nila, kung naroon nila ng pasak kinabot dito si Asi Taulaba sa banggaan niya. No? His 5th point, not only his first point in sa second quarter of play. Ang Pilipinas, naghahanap pa rin ng momentum. Manageable din pa rin naman po ito dahil ito ay siyam na puntos lamang. Pwede pa niya tapyasin ito ni Asi Taulaba kung may gagawa niya kanyang dalawang free throws. 4 na minutong natahimik ang ating kumunahan, pero isa lang ang naipasok ni Asi. So ang bola, tutong mo na naman sa Chinese squad. Still in the position, Ben Chang calling the shots para po dito sa Chinese team. Lead is. The steal by Jimmy Alapag. Challenge by the guards. Pasok pa rin yan para kay Jimmy Alapag. 5 points para kay Mike Pang. Naipakita na sa atin ni Jimmy Alapag yan. Not only the PBA but international competition. Alam na alam ng gamitin. Kaliwat kanan po yan si Jimmy Alapag. Really, at good anticipation by Gabe Norwood. Magandang lapit doon. Renovate wala. Bumita. Diyan papasok. Segundo na lamang po dito sa ating second quarter. Team Pilipinas, we're down by 7 points. Jimmy Alapag na get away. Alam mo, si Jimmy Alapag, malalanti ka talaga niya. Akala mo ang late yan. But he's a very strong player. Kaya yung mga kontak na gano'n, hindi niinda ni Jimmy Alapag. At ang pangatlo ng paulan on Xingpong Chang, bad news for China. Good news para sa Pilipinas siya. Pagkatsa po talaga ang nag-orchestrate para po dito sa China headed by Coach Adil Chan. We have a timeout mga kaibigan. Yan na naman po. Segundo na lamang yan sa second quarter. Magbabalik po kami. Well, beautiful faces gracing our invitationals here. Well, ang dami. Medyo nagulat din ako. Ang aga ng ating mga supporters dito. Of course, supporters ng ating RP squad ay nagbigay buhay dito sa ating kupunan. Matapos din, I'm sure, doon sa nakita nila kagabi na napakaganda panalo natin against the Lebanese squad. At si Jimmy Alapag sa free throw line. Tama, naririnig niyo ba sa aming background? May takbol pa tayo rito. Mula sa isang kolehiyo na may sinasalihan digliga ngayon. Ayaw po. At second free throw para kay Jimmy Alapag. Papasok yan. Pangalawa ito, 2 out of 2 para kay Jimmy Alapag. Now with 7 points, all scored in the second quarter for Jimmy Alapag. At dito po sa second quarter po natin, ito po yung Chinese team na directed the biggest lead of 13 points. Ngayon bumaba na yan. Okay, tama yung 3-point field goal shooting. Pilipinas, Yes, lang. And Jimmy Alapag will go all the way. Siniguro na ni Jimmy Alapag. Kontra Chepo, in a way, yung kanyang layup na yun, ha? And it's up by Asi Taulaba. As you can see, ito yung effort ng Team Pilipinas na pinapamalas dito, even in the dying seconds of the second quarter. Somehow, si Jimmy Alapag talagang pinupuntahan natin nung nasa Jones Cup at siya pa rin. Nagpapakita rito sa ating first half of play. Opportunity for the Philippines to tie this ball game. Humingi ng time si Coach Chad Reyes. 3.5 seconds remaining sa ating pong second quarter, mga kaibigan. And an inbounds error para po dito sa China, giving us an opportunity. And the momentum is definitely with Team Pilipinas dito, Mon. We'll try to listen in.
Hey, we get the ball here. Okay, Jimmy, please. Well, ito po yung binabanggit namin at sa ating pong ito po papalapit na Kailangan po kayo, wala pong bibitaw. Outlast, maintenance-free battery. 2 years. Well, tabla ang ating laban but no way for us to actually rejoice and play relax dito, Mon, sapagkat maala natin in the game against Syria yesterday, aba, ay second half na rin nakikinit itong Chinese national squad. So yung kung nilamangan man tayo ng 13, hindi pa sagad yun para sa kupunan ng China. At ito nga, si Atoy Ko, isang RP international squad nung araw. Of course, may Chinese lineage din yan, si Atoy Ko, the fortune cookie. Ayan naman po, Fortunato Atoy Ko. Alright, dito po sa ating third quarter, mga kaibigan. Flip by Tai Chang. Foul number 4. Well, ang foul na tawag against the number 4 player, that would be on Ming Yang. Ngayon lang natin, bagong-bagong yan. Number 4 player po nila. Ito pong loaded na loaded sa Guardia. Ito sinadalagitan ng People's Republic of China. But they expected the speedy team coming from the Philippines. Donovan Rivera from the glass nothing there. And Nasi Taulaba. Pinatama yung bola sa hita nito si Wang Partizan. Ang nakita nila yung mukha ni Asitaw Laban na ibabato na sa kanila, nagtakbo. Nagpulasan. Oo, nagpulasan yung mga taga-Chinese squad. Eh. Alam nila, tatamaan nila sa babae. There's Mark Agiwa. Oh, matatamaan dito silang Mark Agiwa. That's the correct call. It's a traveling violation. Nung pababa na si Mark Agiwa, no attempt on his part to issue that pass anymore. At kinuha na lang niya yung turnover. So ang Chinese squad nakascore ng 1 point courtesy of a free throw. Kai Zhang, rather. Zhang. Tuwang. Lee. And the big firing in front of the basket. Wala. He gets it back. Ito nga po si Kan Lee on number 16. Pupunta na yun sa free throw line. First foul called on Kelly Williams. Alam mo, para sa mga players itong mga China, yung mahahaba nilang galamay, hindi lang nila nagagamit sa opensa, kahit sa depensa, kahit sa opensa eh. Yung mahahaba nilang galamay, parang sa defenders natin. Ang sarap pabuli dahil nakikita mo yung bola, pero hindi mo inaabot, kaya sa galamay na lamang, umaabot yung foul. Si Larry Punager, of course, manlalaro po ng Red Bull Barajos. Ito naman ang number 16 player ng kupunan ng Chinese national squad. 27 years old. May matanda na sa kanila yan. Ito, veterano na nga ito. Kasama na doon sa medal team ng China na pinadala sa Asian Games kung saan nakuha nila ang kampyonato at the expense of the host na Qatar, si Kuji. Charlie Williams. Virginia Lapad. Ano dito mapigling itong mga Chinese, ano? Sabi niya, oh, here's Mark Agiwa. Ang time for Mark Agiwa. Well, tayo, hindi na tayo nagugulat dyan. At alam mo naman kayo gumalaw itong si Mark Agiwa. Tatlo ang kanyang nilampasan in that last play. Alam mo, dalawa yung bantay niya. May hahabol pa dyan eh. Ayan, hindi umabot. Ang foul na tawag kay Ming Yang. That would be second. Lahat yan dito sa third quarter. Looking at Mark Agiwa at Gina Lapag, ito mga malilit natin mga point guards, mga kaibigan. Ito patunay lamang, ano? If you have the speed, if you have the quickness and the ability to bring the ball anywhere on the court, meron kang pag-asa sa basketball. At dito lang pinapatunay ni Mark Agiwa sa international basketball pa. Oh, design collabored by Asi Taulaba. O nagkatiyin na sila dito. Pinatang ka sa akin, sabi ni Asi. Oo. Ano sinabi? Obviously, hindi siya naiintindihan mo na, ayan, umihingi ng pasensya na lamang, pero si Asi tinitingnan. Dabi, kung naputukan. Pero siya pa matatawagan ng foul eh. Pangalawa na ito for Asi Taulaba as number 18 player si Kai Zhang. Nasa free throw line. Hindi kaganda ng kanyang performance na sa free throw line, pero naipasok na yung kanyang unang tira. 27 anyos pa lang itong si Kai Zhang.
make this the second free throw. I'm sure itong Chinese team nakatanggap ng matulidin yung klase ng mga nung halftime doon on the develop fighting and missing. Here's a hot shot. Lee. Galing ang natawag doon. He was able to fake off si Ati Taulaba, pero nag-take pa rin ng step itong ating bisita na number 16 player, si Curl Lee. Alright, ano yun sa 3 studios, si Curl Lee. Malayo. Oh, the market team of fighting, wala. Hindi natin nakuha naman doon. Lumapat dito rin sa China. Ito daw pero 4 si Ming Yang. Ang kanilang point guard na nagsimula ng third quarter. Bagong-bagong yan. Zhang firing. Strong. And sinalapas niya. Kapit. Dito kay Kelly Williams. Kasi ando na agad yung banda niya. Malapit na sa kanya. Mark Aguiwa. Kumapyo! Ginamit ang banda. Bababog! Kita mo naman yung galaw nito si Mark Aguiwa. Alam niya nang nandun yung contact. But he was able to control the ball kahit nasa mid-air na ito. Making that basket para naman sa kanyang paglabing-4 na puntos. The Philippines looking for a morale boosting China. Meanwhile, Kali. Parang walang-wala. Simple-simple yung tirang yan. Para kay Curl Lee, may 6 na puntos na ito. Itong Chinese team, pag nagwa-warm up ito, wala sila itong layup Panay itong kanilang warm up. Mabiling ang makikita again. Si Kelly Williams, nadama ang depensa ng Chinese squad. Hindi pinigay sa kanya yung baseline. At kung nakalampas maran siya, meron pang 2 nag-aabang sa kanya dun sa ilalim. Zhang. Ito nag-iinit dito. Itong si Kali. Pero Ming Yan firing. Missing. Pagkakabal muli na Pilipinas. Mark Aguiwa umatake dito. Babasok yan. Everyone. Kitang-kita na natin kung anong gagawin ni Mark Aguiwa. But of course, the Chinese squad being unfamiliar with that move, binabantayan dyan sa may tapat ng ring. Pero papalampasin lang ni Mark Aguiwa ang kanyang bantay na payo dyan. Ibabalik niya yan para sa kanyang tear trap. At may foul pa mula kay Lee. Ang superstar ng China, tinuturuan ni Mark Aguiwa sa depensa. Ayan. Isa 6 puntos for the Sparks. At nakuha pa 17 to give RPA 2-point lead. Almost a steal by Jimmy Alapag. Hindi yan nagustuhan ni Coach Sean Reyes. Nangyari sa harapan ng bench ng Team Pilipinas. Pagkawari ni Coach Sean, malinis na malinis yung tapik itong si Jimmy Alapag. Pero napakindi lang si Jimmy. Mukhang may gulang din niya doon sa agaw na yun. Pangatlo na ito for Jimmy. A 2-point lead para po dito sa SMC Team Pilipinas. Almost closing it. Makes the shoot para dito sa Chinese squad. Zhang! Parang Kelly Williams not able to control that rebound at nakuha pa ito ng si Kai Zhang. So may pangalawang foul to kay Kelly Williams. Si Gabe Norwood at pinasok, pinalitan itong si Jimmy Alapag. So Norwood Kagiwa ang kombinasyon ngayon ni Coach Chot Reyes. Walang pinag-iba ito. Mas matangkad pa nga itong si Norwood. Nagpapalitan ng nagingiti yan si Kagiwa at saka si Lee. Hindi ko lang alam kung ano yung common language ang nagkakaintindihan sila. Ayun, at Coach, ito pong nasa free throw line yun. Ito pong si Kai Zhang. Parang minuto na ilang itong si Kai Zhang. Itong first half para dito sa Chinese squad. Although the last time when I was in China mo, ang trend na talaga sa kanila, ang dami ng English school dun Marami na rin gustong matuto ng English sa kanilang bansa. I'm not surprised kung itong mga membro ng squad na to, marami na nag-i-English dyan.
Lalong-lalo na sa papalapit na Beijing Olympics partner. Hindi talaga nagkakasa sa Ingles itong mga Chinese hosts. Especially daw yung mga cab drivers nila, yung bibigyan lang ng lisensya to fly yung ruta sa Beijing. ng Olympics. Oo, ay kailangan marunong mag-Ingles. Ayan. Lalo si Gabe Norwood, ito ba? Bata pa rin ito. 22-year-old 6'5 player na na-discover natin. Playing for the George Mason University, isang NCAA Division I school sa Estados Unidos. Nagpakita na rin ng Jones Cup. Pero dito, first point pa lamang itong si Gabe Norwood. Nagabi, also played a good game against Lebanon. So from first half, we shot considerably from 3-point land ang Team Pilipinas. In fact, we shot 2 out of 11. Matatakit ko po yan pagkat kailangan manumbalik din ang outside shooting natin sa laban na ito. Pero ito, again, they force itong 18, si Kai Chang into a turnover. Well, dalawa yung nakaharap agad kay Kai Jan doon eh. He was forced to move without dribbling the ball. Hawak niya na yung bola doon. So, it's a turnover. Papabor na naman sa ating bansa. 6'9 versus 5'9. Tingnan po ha. The big pass to Gabe Norwood. Nakakita ng espasyo si Gabe Norwood. Stretching layup. Papasok. Oo, ang ganda ng tirang yun. Stretch na kaliwete pa. Pangatlong putos for Gabe Norwood. At 5 na ang lamang natin. And we're clamping down on defense. Yan ang mahalaga. Samantala. Ito. Nagtitipid dito that time si Wang. Gabe Norwood on a getaway. Naging impatient doon si Lee Hee eh. Kuha niya na yung rebound. Rebound, gusto niya kagad put back na kagad. Wala pa siyang control ng bola. Yan po si Ming Yang. Papalitan siya ni Coach Adil John. Hindi yan nagugustuhan itong guard play nila ngayon. Ibabalik yung dalawang pati ng gwardiya nila. Yung numero 10 at yung numero 5. So ito mga kaibigan, we have a timeout. Makabalik po ang aksyon mula sa Araneta Coliseum. Sa iba't ibang uri ng kotse. Nung simula ng ating nung pagbubuo ng Team Pilipinas, He actually trained for a few months then with his team. Ito si Gabe Norwood ang ating tinitingnan ngayon. Ang kanyang pagputok dito sa ating third quarter of play, ready with 4 points. Gabe Norwood. Ating left-handed layup. 2 sa kanyang free throw. So, it's the biggest lead for RP. A 7-point lead, 50-43. parang si Gabe Norwood na ating sa third quarter natin. And Lee escaping for that Left-handed layup at pinapakita niya he can shoot with either hand. 11 points para kay Lee na pinasok lamang ng second quarter. Gabe Norwood, the feed to Asitaw lamang. Magre-reset dito ang Team Pilipinas. Gabe Norwood again, firing over Lee. And batting the board, was there hit? Asitaw lamang, bigyan na ng medalya ito. And you see how Asitaw Laba works inside. Tatlo ang kanyang kinalaban doon at talagang tayuan yung kanyang Appreciated. makakapoy. Napapakampin ito si Asitaw lamang, ginagawa niya. Under the basket. Hindi na natin matatawaran ang attitude nitong si Asitaw Laba. This brought the country pride. Alam mo, nung simula pa lamang na maglaro ito sa RP squad, not only this year, nung mga nakaraang taon even before we were suspended, si Asitaw Laba ay lagi nakikitaan ng sportsmanship at saka yung kanyang effort sa both defense and offense ay talagang nakilala na rin si Asi dito sa Asia pagdating sa paglalaro ng basketball. Ito pong Team Pilipinas, yung pong nabuo ng 2005 and then we got suspended. Ito po sa pinakapagtado niya, si Asitaw lamang. At gustong nga niyang maglaro para sa Philippine team. Meanwhile, si Gary David, mga kandidato po para sa ating Ray Award. Magandang performance this year ni Gary David. So hindi malayo na ma-medical 5 o kandidato rin sa MVP yan si Gary David. Lee, handoff to Kapon. Perhaps setup para dito kay Chang, dito si Lee. Pero counted pa rin eh. Wala na nagawa. Kahit tinulak na siya ni Don Ontiveros, nagawa pa rin ng paraan rather. Itong si Kai Jiang. Ito nangyari dito eh. But Lee, ang layo na ng pinagkatulakan eh. umigtad talaga dito si Chang.
Nakakompleto pa yung kanyang 3-point play. So it's only a 3-point lead now for the RP squad. Mark Aguirre doing most of the damage para sa Team Pilipinas. Donovan Tiveros firing. Yes. Walang aling-aling. Ringless na, parang netless pa. Halos hindi gumalaw yung ating sipatan nun eh. Pang-apat na puntos pa lamang kay Dondon yan. 5-point lead para sa Team Pilipinas. Sinayang ni Kai Zhang yun. Ang ganda ng paso sa kanya eh. Itong number 10 player nila, si King Pong Kang. Isa nga naging recipient, ano? Itong magandang pasa ng China. Ito si Asi Taulapa, talagang bugbog na woon. Magpapahilom muna ng mga pasa dito. Kita mo naman lakas ng palakpak dito sa trabaho ni Ati Taulaba. Eric may magsasabu na for him. Lee, Lee, Zhang. Trying to execute ang China dito. Falling behind. Meanwhile, Zhang Yan firing and missing. Masakit na sa uno natin. Itong si Kai Zhang, ano? Talagang yung kanyang 6'11 frame. Hindi mapantayan ng ating mga frontliners. That time, Kelly Williams ang matatawagan ng foul para kay Kelly Williams. That would be his third personal foul. Samantalang itong si Kai Zhang, namintis yung kanyang unang free throw. Pero so far, nakaka-8 puntos na ito. Dito sa quarter na ito, may 5 puntos na. Has been a recipient of a lot of passes na kanyang challenge. He makes the second. 9 points para kay Kai Zhang. Malapit po tayo sa 3 minutes. To be exact, ang oras po sa ating 12 oras sa third quarter. Donovan Tiveros. Pamasok muli ang para dito kay Donovan Tiveros. Same spot, parang inilagay para kay Dondon. Pang-6 na puntos para kay Dondon. Hindi man na yan ka eh. 3-point attempt ang kinukuha natin dito. Although good sign dito yung pumapasok ng ating mga medium range jumper. Norwood will attack the basket. Out to you kung pumasok. Pero nakikita mo yun, ano? Kahit tumawag na pumito na ng foul, ang dami pa rin naglili para mga Dondon eh. Ibang dimension na nagbibigay ni Gabe Norwood. Ito as a point guard, the ball carrier para sa Team Pilipinas. And meanwhile, meron po tayong timeout. Lamang pa rin ng Team Pilipinas dito mga kaibigan. Laman tayo ng 6, magbabalik po kami. Outlast Maintenance Free Batteries. First game, Lebanon versus China. And second game, at 6 p.m., it's going to be Syria versus SMC Team Pilipinas. Alvin Teng. Oo, also once a member of the RP squad, ano? At naging batikan din yan, especially sa front line. Same with Alvin Patrimonio, si Captain Lionheart. Yung Lionheart, actually, sa Asian Games na ibigay sa kanya yun eh. Yes, support. At kanina nga, alam mo, naiisa-isa natin itong mga legends ng PBA. Kanina nandyan si Alan Kaidig. At si Atoy ko, nakita natin ng kanina. Of course, Alvin Patrimonio, many-time member of the RP National Squad. Pero this quarter belongs to the Philippines. Although meron pang 2 minutes and 29 remaining. Mas maganda ang ipinapakita natin dito. Ang China mukha nagiging problema nila yung kanilang kombinasyon dito. Kasi panay ang paikot ni Coach Adil dyan. Simula pa ng first quarter ng kanyang mga players. Even going to platoon substitutions. Pero not really the perfect combination pa ang kanyang nakikita dito. Although si Gabe Norwood misses from the free throw line. Of course, itong momentum natin, I think, ay bunga pa rin ng magandang arangkada natin at the end of the second quarter. 2 free throws missed by Gabe Norwood. Dadaanin niya, shooting niya sana sa ilalim. Pero foul lang inabot doon. Pangalawa, para kay Gabe Norwood. Pero free throw dito ang kanilang number 10 player, Xing Pong Kang. Pero hindi po yan. Si Kai Zhang po yung nakikita. Mukhang tinamaan again sa rebound play. At ito ay titignan na ba nangyari dito kay Kai Zhang.
Sa hita yung kanyang hinahawakan din. Malamang sa laki niya, hindi pwedeng tuhod at tumama dyan. Dahil ang takad na ng tuhod niyan Wala yata Oo, ng Pilipinong tuhod na aabot dyan. Itong si Chang Chang, he is being escorted back to the bench. Baka naman mapapagalitan lang ni Coach Adil dyan niya, kaya nagdahilan na. Well, still looking for the slow-mo kung saan maaari nating makikita. Doon sa rebound play. Tinamaan ni Eric Meng, ano? Doon sa kanyang pinakakaingatan. Well, eto naman, nag-intis itong si Chang Chang. 6'11 pa naman niya, kaya si Eric Meng ang nakatama. So ito. Good throw. Papasok. First point itong number 10 player, ang kanilang veteranong point guard, in Ching Pong Jang. Alam mo, bagong pasok na ni Coach Adil dyan, yung numero 9, 6 yun. Di ba nawawala yan? Si Shun. Ito na Ron Tiveros, nag-iinit dito sa third quarter. Hindi nawawala si Dondon Hontiveros. 8 puntos for Dondon Hontiveros. 6 in this quarter. At sa point lead para sa Team Pilipinas. 3 seconds! They're trying to set up. 3 seconds! Itong si... 3 seconds! Pero I love the way guard is giving up the ball dun sa ilalim. Yung kanilang veteran guard in Ching Pong Jang. Talagang matalim magpasa. Para mga pasa ni Adil dyan ng araw Ito bagong pasok din itong si Bo Wang. He scored 3 points against Syria. Di ba Pilipinas? Buwang Ito si Coach Ryan Gregorio ng Pure Foods. Aba, nanonood, nakakita ka tuloy. Seryoso. Press it to zone! Ayan, maraming nakakabista dyan. Itong si Ryan Gregorio. Ayun, Buwang. Wala naman po sa free throw line. Bo Wang. Pero ang pronunciation na parang Buwang. Parang blanco yun sa Tagalog. Buwang. Kelly Williams. Binato na lang yung bola. Narinig niya na yung pito. So, penalty na ito. So, free throws na naman ito for Kelly Williams. Second personal foul on Cooley. Kelly Williams so far dito sa ating laban na ito. 2 puntos pa lamang na itatala nito nung first quarter pa lamang yan Mon. 25-year-old playing for Santa Lucia. Now, of course, for SMCC Pilipinas. Pasok ang kanyang unang puntos dito sa free throw line. His third point of the ball game. Second is good para kay Kelly Williams. Very good rebounder. At yung tulong na ibigay niya kay Taulaba, mahalaga din mo. Nakalimutan nila nung si Lee. Pabilis silang bumaba sa depensa. Paano sila mapukulan ng tres. Chen Chen to Bo Wang, nothing there para dito sa China. Aatake at Team Pilipinas. Dondon Hontiveros has been hot sa third quarter natin. He fires a new. This time hindi mapasa para kay Dondon. Ang bilis ng transition defense natin. Kaya natin nakikita masyadong fast break ng China. We're doing a good defensive job on that end. Dito po sa third quarter, China's been playing catch-up dito sa Team Pilipinas. Chen Chen, pumupul na tres, wala. Naghahanap ka na left pass brush sa Dondon Hontiveros, pero sabi natin, magsaset tayo dito. Humihingi si Mark Agiwa. Nilapitan ka agad sa Dondon Hontiveros, the pass to Eric Meng, and Eric Meng! Ang ganda ng pasa and a good completion on Eric Meng. Well, nakita natin nung Jones Cup, maraming sinayang si Eric Meng doon sa mga ganong pasa. Not today. He's been delivering at ngayon 7 na puntos na ang lamang ng Team Pilipinas. It's Bo Wang. First, wala. And there's Mark Agiwa. Mark Agiwa, will he go all the way? The pass to Kelly Williams, and Kelly Williams. 2 more free throws coming up. Para dito kay Kelly Williams. Well, yun din ang tendency ng mga Chinese defender. Sabi mo nga, dahil mahaba rin ang galamay. Gusto nitong mga ito na sumusundot. Magaling mag-ingat itong ating team naman. Nung ball possession, kaya sa foul lang tinatawag. Cooley will be called for his third. And the rain man is back. Si Mark Agiwa magpapahinga. Pero pag si Retwalo, babalik. Ang ginagawa nila kay Mark Agiwa, pag si Mark Agiwa tumatanggap, pinagdadalawahan na kagad. Ayaw na nila pahawakin itong si Mark Agiwa.
Pero dito lamang sila nag-a-adjust dyan. Yung pagkakilala niya dito sa RP squad, hindi pag-gasinong ganap, ika nga. So yun din ang gusto nilang matutunan at sasabihin nila doon sa kanilang mga kababayang makakalaban natin sa susunod na linggo na. Malapit na yan, ha? Oo. Sabihin nila, meron yung Mark Kagiwa. Marking. Oo, pero wala ang apelyido eh. Ang maganda yung ating uniform. Walang apelyido, kaya hindi nila matatandaan. Pilipinas lang ang kanilang makikita dyan. 5 points para kay Kelly Williams. 10-point lead para sa Team Pilipinas. Pinakamalaking laman ng Pilipinas sa laban ito. Underneath Eric Beck following that rebound. May oras pa ang Team Pilipinas dito. Ontiveros firing. Nothing there. At matatapos ang third quarter, a quarter na kinuha ng Team Pilipinas. Tabla po tayo at half, 37 all, at end of the third quarter, mga kaibigan, 10 ang lamang ng SMC Team Pilipinas, 62-52. Get ready for the fourth and final quarter. Bisita. Mamaya, Kabilang si Coach Leo Austriano, 1981 team, also na 1983 RP team, yan po si Coach Leo Austria. Naka-polo shirt lang mamaya lahat yung mga nakabarong na. Pag nag-Leo Awards na tayo. Alright, mga kaibigan. Ray Evangelista, also here. Well, sa pagsimula natin fourth quarter mo, nang makikita natin, si Tony de la Cruz, pinasok muli ni Coach Reyes, together with Jimmy Alapag, Renren Ritualo, Kelly Williams, and Eric Meng. Well, we see the scoring by quarters. As I was telling you, the third quarter was ours, outscoring the Chinese squad 25-15, and that's the highest scoring quarter for us. And now ito po ng Chinese team. They will have to play catch up dito po sa ating fourth quarter. And Jimmy Alapag. Kanina niluluto na naman sana sila ni Kelly Williams. Pero hindi matuloy-tuloy yung kanilang alley-oop dunk na yun. Ano? Pero yung foul because of the number 5 player, that's Zhu Han. He actually started the game for the Chinese squad. Yes. Pero, ika nga, now ay hindi na siyang inaasahan ni Coach Adil Jan. Jimmy Alapag kicks it out. Chan gets it para dito sa China from behind. At ito si Jimmy Alapag. Sayang. At nakita na nila na pasundot na si Jimmy Alapag. Pero yung top 10, dire-diretso sa laban. So, both plays in China. Lee, yes. Pa rin ang kamay talaga nito si Lee Yi. At ngayon, meron na siyang 13 points. Pero nung third quarter, we actually limited him to only 2 points. Renan Ritualos medyo sparingly dito sa laban na ito. Kelly Williams, the pass. Oh, ito to. Dalawang sunod na turnovers niya para sa Pilipinas. Samantala ang Bo Wang. Hawi yun ah. Well, yung binabanggit natin kanina, kaya nakalamang tayo. Ang ganda ng transition natin sa fast break. Not in that play, ha. Dapat wag natin makalimutan yung dalawang pagkatalo natin sa Jones Cup na pinatay tayo ng kawalan ng ating transition defense. This game, maganda ang ginagawa natin on that area, not at the last play though. 2 unanswered baskets para sa China dito. Samantala, they're forced. Itong si Shohan to travel. Well, pag pressure pack na ang ball game, mukhang nararamdaman itong si Zhuhan ang pressure dito sa ating laro. Nanlamig kagad dito dahil gaya ng binabanggit natin, he actually started the ball game. At pagsundot sa kanya nitong si Kelly Williams, he was forced to take steps. Kelly Williams made a 3-pointer earlier. Mark Nagiwa firing. Wala na rin. Uy! Para kay Tony de la Cruz. What a lucky shot for Tony de la Cruz. Napangiti na lamang siya and he has all the reasons to smile. First basket niya para kay dito kay Tony de la Cruz. Long layup para kay Tony de la Cruz sa RB team, ha? Dahil nga po ay hindi ho siya nakalahok po sa Jones Cup. Chan again. Ito pong China go for the offensive foul. 3 beses na.
Tatlong offensive fouls of the same nature na natawag dito sa China. And good for the RP team. Alam mo, nung first half, we were talking about the turnovers ng Team Pilipinas. In the second quarter, we limited ourselves to only 2 turnovers. Although in China, meron din lamang 2. Pero that's the good news para the way we are hunting our balls. Samantalang ito si GE. Badges for China, pang-4 na personal foul para sa kanya. Mark Kagiwa did most of the damage in the third quarter. Tony De La Cruz. Ang foul dito kay Bo Wang. At ito, wala na namang sinukuan doon si Eric Meng. Kita niya, 2 yung kanyang kalaban doon. Si Eric Mick, late addition dito sa ating RP team partner. Pero ayun, talagang pinapakita niya kung ano siya talaga dito sa koponan na ito. Nag-react yung crowd na sinabi ng Barker na si Wang Guyo. Alright now, Johan will go all the way, yes. Maka-counter kaya dito ang Pilipinas. Mini to Eric Mick, got it away. Well, this is a good moral boosting game para kay Eric Meng. Bumabalik na yung kanyang offensive game. Sunshine nowhere to go. Go Wang, firing, yes. And this is a shootout. Hindi natin alam kung gusto natin gawin ito against a team like China. Si Kan Lee. Pang action dito sa fourth quarter mali. At Mark Kagiwa. Oh, limit off the glass. Humingi pa siya ng foul. Kumamit. Dahilan humingi ng foul si Mark Kagiwa. At ang gaya ng binabanggit ko mo, nakikipagpalitan sila ng basket. Hindi ko alam if we have enough bullets in our arsenal para dito sa labanan. Ang young Chinese squad na to. They need a stop here. Sunshine firing. Ang katapingan dito. Still fall sa Team Pilipinas. Oh, again. Makakanakaw doon ang China. Nakapagin ko lang. Magandang pag-iingat natin sa ball possession. Turnover tayo doon. Lee E. Ito yung half shot. Kailangan pa rin natin bantayan itong mamag niya. At Bowan. Left. Yes! Ano naman, dahil ang depensa natin, lahat nakatoon kay DE. Lumukol doon. Eto si Bo Wang ng kanyang 3-pointer. His first in the ball game. Lead is down to 5, mga kaibigan. Frantic itong comeback ng China dito. Nick Pinisi, he scored the last 3 quarters ng second quarter natin. He misses. Ito 3-point shooting natin dito talagang mapakla. Jimmy Alapag kicks it out. Tony De La Cruz at all the time in the world. 3-pointer. Mamimiti si Tony De La Cruz. That's a good sign. Mabilis tayo nakabalik sa ating transition defense. Nothing offensive para dito sa China. Naramdaman nila ito si Bo Wang. Makatake na sa basket. Parang ito si Po Wang ang parang nagiging secret weapon nila dito. Hindi natin biglang siyang pumupukol dito. At may pangalawang foul na itatawag doon. That would be on Eric Meng. Kaulabap na sa ating ball game. Same with Dondon. Hans Pero. Papalitan muna dun si Tony De La Cruz na can't find his offensive game. At may bagong pasok ay yung 15. Itong kanilang management at 6'10 na si Lee. Forward center. Ngayon lang natin makikita ito. Batang-bata. 21 anyos pa lamang ito. Si Lee. Tumawag. Kasi meron ng mga pangalan. Oo, may chutong tayo. Samantala, Bo Wang. 9 points na para dito kay Bo Wang. What is to be a 10-point lead para sa Team Pilipinas. Bumaba na kayo sa 3. And Mike Kagiwa. Pinilit yung tira na yun. Ang ganda ng pagkaka-defense sa kanya. Pero again, good defense sa transition. Hesitation on the part of Lee. Traveling ang tatawag sa kanya. Pero pwede na ipukul na yun Pero that was the good call. That made possible by the good transition defense by the Team Pilipinas. Jimmy Alapag firing a 3. Hawak-hawak ng number 15 player na si Deagle. Ito si Asi Taulaba.
Alam mo, pagpasok nito si Azik, ramdam na ramdam mo ang tinasik itong ating mga players dito eh. Unang foul on Zig, sideline inbound lamang. Halos kalahati na tayo ng ating last quarter. We're on top by only 3 points. This is a very close game. Asito lamang against Bowan. No ball there. Bowan, nakahanap ng espasyo dito, pero short sa kanyang attempt. Ito naman, Mark Aguila, foul by Johan. That's a good call. That's a good call. The blocking foul on Johan. Ano sabi niya, wala? Hindi ko naintindihan. Parang lawa yung sabi niya eh. Lawa? Pero yun po at last penalty na itong China. Alright, so we have a timeout mga kaibigan. Kaya po oras na nalalabi, 3 ang laman ng Team Pilipinas. Una niya dadaluan. Yan si Don Aliado. So Architects versus the Alaska Aces. Congressman Robbie Puno. Oo, dati nating kasamaan sa PBA. Of course, kaibigan ng PBA yan. Web Commissioner Noli Ayala, si Ronnie Nathaniel. At under 5 minutes dito po sa ating fourth and final quarters. Mark Aguila, pupunta natin sa free throw line. Ngayong fourth quarter, only 2 points. At ngayon, finally, his third point. Alam mo, not a single player ang nakagawa ng more than 2 field goals dito. More than 4 points. Except for Mark Aguila na may 3 puntos na. Lahat tigda 2 puntos pa lamang. So, total of 7 points pa lamang ang natatala natin dito. Make that 8 after Mark Aguila completes 2 free throws. Ito si Coach Adil dyan, ha? Ibang klase rin ito. Humugot ng mga players. Go-fled itong kanyang komunan dito. And founding this comeback, another offensive foul called against China. Oh, and all the referees are actually agreeing with that call. Sabay-sabay silang pumito doon. Even the Chinese Taipei coach was explaining it to Coach Adil Jan ng China. Marking na kalan doon ng China. So mag-adjust na rin sila sa tao. Partner. With 4:40 remaining, we're still on top mga kaibigan. 5-point lead para sa Team Pilipinas. And Jimmy Alamag dribbling into trouble. It will stay with Team Pilipinas. Sabi ni Bowan. And pati si Coach Adil dyan eh. Nandun na sa mid-court eh. All the referees are comparing. Tignan natin if they'll change the call. Ayun, at they will change the call and the ball will go to China. Agad dito, dito mas magandang angulo nga naman. Ayun, at Pero hindi rin natin nakita actually. Oh. Parang Shaolin movie yung nakita natin. May mga flying. pero ito, mahalagang ofensiba to para dito sa China mga kaibigan. Foul to Bowan, yes! Si Bowa, binabangit natin yan. Secret package si Coach Adil Jan now with 12 points. The second 3-pointer. All his 3-pointers scored in the fourth quarter. Ito si Gabe Norwood struggling to cross the timeline. Talagang dinidikitan nila. Itong si Gabe Norwood with nowhere to go. Pinatama na lamang ni Gabe Norwood yung bola. 4 minutes. Still a full 4 minutes remaining in our ball game. And definitely the momentum with China. Kailangan nating umiscore dito and show some sanity in our offensive pattern. Mark Aguila firing. Along about ni Kelly Williams. Another opportunity para sa Team Pilipinas. We're leading actually sa rebounding and that's what's going for us. Mark Aguila. So nice to see Mark Aguila na ginagawa yung mga tira niyan. Over 2-3 defenders. Talagang pinapahanga tayo nito si Mark Aguila. 23 points para kay Mark Aguila. They go to Boang. So,
Oh, nalibre doon. Pero di ba control ng China yung bola that time? Ball will stay with the Chinese national squad. But you see this player, Bo Wang, na talaga namang ibang klase. Yung pinapakita, especially in this fourth quarter. Talagang nilimutan na nila si Vicky eh. Oh, ayan. Si, pinasok naman ito. Si Chan. Yung numero 17. Si Gabe Norwood. Umamit. Siya yung dapat tawagan ng kanyang pangatlong personal foul. Well, second team foul yan ng Team Pilipinas. Samantalang ang China po ay nasa penalty na. Play E. Gets near the basket. Pinagtulungan siya doon. Anticipated na ang galaw. He's now a marksman. At Gabe Norwood in the clear para dito sa Team Pilipinas. Under 3 minutes. 5 to shoot. Gabe Norwood will go all the way. Wala ang layup. Lost the handle actually in that layup. Oh, nakalimutan nila. Etong si Lee. At pagka ang ating kalamangan ay natapos sa dalawa na lang. Ay binabanggit ko po, we have to make some baskets here. Mark Agiwa. Mark Agiwa ang tumasakot dito sa fourth quarter. Meron na itong 25 puntos, 8 puntos sa fourth quarter. At dalawang players na nakakatulong sa kanya dito. Si Tony Silangkos, aksidente pa yung 2 points na rito. At si Eric Meng with another 2. Johan. Wala doon. For the final 2 minutes of this ball game, mga kaibigan. And let's see how we close out this game. Closing out. Dito na to eh. So lagi yung nagiging problema ng Team Pilipinas. Off the pass. And Asi Taulava diving for the ball. And why not? Parang buhay na ang hindi magpapalit doon. Ito si Asi Taulava. Denied niya na. Yung bola, okay lang mabigyan ng foul. Alam niya, wala pa sa penalty. Only our third team foul dito sa fourth quarter of play. And for Asi Taulava himself, ay meron pa lamang isang 3 personal fouls. All right. Can't go under anything, huh? 1:42 remaining. Again, natapos po yung tabla po tayo ng 37 all. Pero dito po, nakapag dito ang China. Ito si Ken. They go to Bowen, go fire the 3. Yes! Big Bo Wang is dito sa fourth quarter with a 3-pointer. It's only a solitary point lead for the SMC Team Pilipinas with 1 minute and 24 remaining. Well, may time out mga kaibigan. Kapit na tayo dyan. Magbabalik ang aksyon. Ito po ang Manila Invitational. Dami na tayo. Okay. Yeah, Jimmy, came off here. Pinasa natin dito. Okay. Oh, so sorry. Pupunta ka lang dito. Assistant ka lang dito. Jimmy gets the ball here. We're setting 1, 2, 3. Mark coming around. Okay. Asi, when you screen, don't go screen. When you screen, you go to this corner. Okay. Yeah. London's gonna be out here. Jimmy's gonna be right there. Mark's gonna be here. Okay. You got one side Mark, huh? I'll leave with that. Si Jimmy or si London from the help field. Let's get to the line. Let's get to the line. Okay, ang play would be on Mark Agiwa, but as Watch the Coach double now. Reyes Watch the trap. emphatically stated also, pag dumating yung double team, he has 2 options. Jim Elapag and Dondon Hontiveros. This is a very crucial play para sa Team Pilipinas with only a 1-point lead. Yes, Mark Agiwa. Nakakawala na naman si Mark Agiwa. Oh, ito makukuha ng China. And that's the rebound of Wang Bo. Talagang siya ay nagpapakita dito sa Chinese team. Johan. Para dito sa China.
Lee against Tonda Monteveros. Lee, the layup, yes! Sa haba ng galamay, nakakuha yung layup na yun. Ang hirap ng layup na yun. But Yi Lee, talagang nakakumpleto pa rin ang offensive play na yan. Ang lead with China. 17 points para dito kay Lee E. At yung huling basket ng China. Yan ako ang panlamang. Lamang ng China ng isa. 75-74. Hindi pa panic button ito. They're only down by 1. They only have to make sure they are in for a good possession. Alright. Nasa penalty na po ang China. We have Tonda Monteveros, Jimmy Alapag, Kelly Williams, Mark Aguiwa, and Asi Taulava on the floor. Practically the same play. Here's Rondon attacking. Jimmy Alapag almost losing it. And here's Mark Aguiwa, the jumper. Wala. A big defense ang ating kinakailangan dito. So, two players ang pinapatayan natin dito. Bowang and Lee. So, second shot, differential sa ating panghihilan ng shot clock. Solid to go. Oh, my God. 24-second violation. So, we have the last chance to win this ball game with this last possession. Only a 1-point lead, 75-74. China has the lead, but we will have the possession. Nakagalit si Coach Adel Jan. We have a timeout. Stand right here. Don't step in. Okay, Asi in the 12. Okay, when you make a pass here, okay, you make a pass to the wing, and you wing pass, you set the runner right through. Set a screen, Asi, okay? Set the runner right through. Yeah, and then pag nandun, Mark, pag nasa wing, Mark, pop out ka, Jimmy away. So then we can attack, get to the gap. We take one shot to win this. Mr. Make me foul, huh? Mr. Make me foul. One shot to win this ball game. Narinig niyo po kay Coach Jos Reyes. 11.7 seconds remaining. Kelly Williams, pinalitan ni Renren Ritualo. Well, Renren Ritualo would be an option. Pero the play would not be around him dito sa last possession na ito. Of course, Coach Jos Reyes looking for the highest percentage of shots. Alam nila ang kahalagahan nila. Hindi kinakailangan ang 3-point shot dito. Subalit nandun si Renren Ritualo for any eventuality mo. As a finish here in the Smart Manila Invitationals. Throwing in is Tonda Monteveros. Alright, kapit bayan. Jimmy Alapag. Atake na ng foul. For free throws para kay Jimmy Alapag. And that's the right attitude. That's the aggressiveness Coach Jos Reyes was asking his boys. Alam nila, nasa penalty na ang Chinese squad. So that would be 2 free throws. Ang kanilang offensive stars made easy with that aggressiveness on the part of Jimmy Alapag. And that was clearly a foul. And Bowang. Calling Jimmy Alapag. We have another timeout here. This time, hiningi ng Chinese national team. Lamang pa rin ng isa. 75-74 in China. We'll be right back. Forward pass here. Does not make the free throws. Ano? At kailangan Good foul. No illegal. maibigay niya na instruction dito sa kanyang mga bata dito. Si Coach Adil Jan, ito napakahalaga because they would be having only 8.4 seconds after Jimmy Alapag makes or does not make the free throw. Ito pong team China playing with 4 national team mainstays, ha? At andun yung 4. So here's Jimmy Alapag. Well, we know Jimmy Alapag to be a very good free throw shooter. At sa laban na ito, 2 out of 2 si Jimmy Alapag. At nito si Jimmy Alapag. 8.4 seconds remaining. What a time to miss for Jimmy Alapag. Put his hand up. Although si Coach Jos Reyes is saying
Bichat's being disconcerted. Second. And the miss. And foul on Jimmy. Two missed free throws. What a time for Jimmy Alapag to miss the free throws. We only needed one free throw. Stop penalty! At ito, si Lee ngayon ang pupunta sa 4.5 meter line. Pero hindi. Titignan natin dahil wala pang team penalty. So they still have to give up one. Papabor pa nga sa China ito na wala pa sa penalty ang ating Pilipinas. So, mananatili po tayo mga kaibigan sa ere at with 6.6 seconds remaining, pagkakataon kanina ng Pilipinas na maitabla o hindi makalamang kung may pasok sana ni Jimmy Alapag yung dalawang free throws, pero hindi po nangyari yun. Jimmy Alapag missing two crucial free throws before the end game. Before those free throws, let me stress Get in front of your men, make them lap the ball over. Jimmy Alapag okay, tonight. if it's coming, if they don't steal it, we foul right away. Okay? And then, of the free throws, let's make sure we're set up. We have no more timeouts. We got only timeout left, okay? We have no more timeouts. Miss or make, let's make sure we're circling around. The screen off on the miss, take the ball quick out, and go. We're going here, okay? Mark, you gotta set big guys feeding for Mark coming around. Make the pass to Mark right there. And then shooter right here. Don's gonna be right here. Everybody here, Mark's coming on. Go. Point guard number 5. So, limited ang choices natin mo dito kapag naipasok yung free throws after we make the foul. Si Coach Chotres is saying, wag na mag-go for the steal. Make glaring the foul na lang para ika nga free throw na kagad. Ito yung isang foul na lamang before the team penalty. Tapos throwing in is the end. 6.6 seconds remaining. Let's see. There's the pass. And the foul on the end. 4.5 remaining. And two free throws para dito kay Chen Bien. Pang-apat na personal foul naman bibigay itong si Asi Taulaba. So ang pupunta sa free throw line is the number 6 player, si Shen Jian. So far ay may isang 3-pointer ito noong first quarter pero hindi na nadagdagan since then. Meanwhile, ito May substitution tayo. Asi Taulaba, but we would be needing some rebounders here. So they'll be putting yung rebounding to Ian Forward and Ellie Williams as if anticipating na may papasok na itong dalawang free throws. And China will be leading them by 3. So we need a 3-point basket. It's good. Here's Mike Aguila. Kelly Williams firing. Oh, hindi ang papasok. China escaping with a 3-point win over Team Pilipinas. That was a very good game, but a big win for the Chinese national squad. And what a squad we're seeing. So papagdating natin sa FIBA Asia, Yes. game Team B pa lang ito. What more can we expect? Yan po ating final count. China 77, SMC Team Pilipinas 74. And right now, ito pong Ating best player of the ball game, itong si Bo Wang, na talaga namang nag-inip. Nung fourth quarter, taling only 15 points. Nung fourth quarter, hindi namin 3 sa 3 points, hindi namin 3 sa free throw. At napakaganda ng pinamalas din ng Team Pilipinas. Mga kaibigan, yan po ang ating mga bayani tutungo sa Tokushima, Japan. Ito kasama rin sa kanilang yung pagsasanay para po bilang paghahanda sa Tokushima, Japan. Alright mga kaibigan, sana po naibigan po ninyo. Ito ang paghahandog ng RP Team Pilipinas versus China. Up next, the Leos, ito po ang 2007 PBA Annual Award.